Tahimik, malamig, minsan amoy kandila, minsan bulok na dahon. Pero sa ilalim ng lupa, may mga lihim na hindi na dapat panggambalain. Ang sementeryo. Sa araw, ito'y tahanan ng mga dasal at alaala. Pero sa gabi, unti-unting nagbabago ang hangin. Humahapdi ang lamig, at sa bawat hakbang, parang may sumusunod. Sa Pilipinas, ang sementeryo ay hindi lang basta libingan. Ito rin ay tahanan ng mga kwento. Mga kwentong hindi nais isulat. Mga sigaw na hindi maririnig sa misa. Mga mata sa dilim na nananatiling nakamasid. May mga puntod na binubuksan pa rin sa hating gabi. May mga nicho na tila may gumagalaw sa loob. At may mga sementeryo na kahit hindi mo kilala ang nakalibing, pakiramdam mo kilala ka nila. Ito ang lugar kung saan katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Sa videong ito, ating pag-uusapan ang mga misteryosong sementeryo dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan. Malaking bagay ito para sa aming mga content creator, para makagawa pa kami ng mas marami pang kwento ng hiwaga at kilabot. At paki-comment na rin sa baba para malaman natin kung hanggang saan umabot ang ating video. Yun lamang po, maraming salamat. Nagcarlan Underground Cemetery, Laguna. Sa bayan ng Nagcarlan, may isang libingan sa ilalim ng simbahan. Itinayo noong 1845. Hindi ito basta sementeryo lang. Ito ay isang underground crypt. Malamig, makipot, at tahimik. Pero hindi kailanman walang laman. Ayon sa mga lokal, may bahagi sa ilalim na laging basa kahit tag-init. Minsan daw, may naririnig na mahihinang yapak sa batong sahig. Kasunod ng mahihinang bulong na hindi mo maintindihan. Isang gwardya ang nagpatrolya isang gabi. Nakita niya sa dulo ng koridor ang isang lalaking nakasuot ng lumang barong, nakatayo sa ilalim ng ilaw. Tahimik, nakayuko, pero nang kanyang lapitan, naglaho ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang sumilip siya sa sulok kung saan ito nakatayo, may naiwan lang na tuyong rosas sa sahig at bakas ng paa sa alikabok na papasok pero walang paalis. May ilang estudyanteng bumisita rin para mag-field trip. Isa sa kanila nahimatay. Pero pagkagising, tahimik lang ito. Nang tanungin, sinabi niyang may babaeng nakatitig sa kanya mula sa kisame. Nakalutang, walang muka, pero umiiyak ng dugo. La Loma Cemetery, Caloocan City. Isa ito sa pinakamatandang sementeryo sa bansa. Sa araw, tila ordinaryo, pero sa gabi, ibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Isang batang babae ang paulit-ulit na nakikita sa may lumang puntod. Nakaputi, laging umiiyak. Kapag nilapitan, napapansin nilang walang muka ang bata at saka ito biglang naglalaho. Kasabay ng pagdilim ng paligid. Isang tricycle driver naman ang tinawag ng isang pasaherong babae. Papasok sa sementeryo. Gabi na, tahimik lang ang pasahero. Nakaputing bestida, nakayuko. Pagsapit nila sa loob, paglingon ng driver, wala na ang babae. Wala ring bumaba. Ang naiwan lang sa upuan, puting bulaklak. Basa na parang ulan. Kahit wala namang ulan nung gabing iyon. Marami ang nagtatangkang baliwalain ang mga ganitong kwento. Pero sa La Loma, ang mga patay parang may gusto pang sabihin. Manila North Cemetery, Manila. Sa pinakamalaking sementeryo sa bansa, libu-libong puntod ang nakahilera sa bawat sulok. May mga taong naninirahan sa loob. Pero ang mas kilabot, hindi ang mga buhay, kundi ang mga patay na hindi matahimik.
Gabi ng undas, isang lalaki ang kumuha ng litrato sa loob ng sementeryo. Nang i-review niya ang larawan, may babaeng nakatayo sa likod niya. Nakaputi, pero ang mga mata itim na itim. Sa susunod na gabi, sinubukan niyang bumalik. Pero pagdating niya sa lugar kung saan kuha ang larawan, may amoy sunog na bulaklak at tila may umaalulong sa hangin. Isang bata rin ang nawawala gabi-gabi. Ayon sa mga residente, may asong itim na dumadaan sa mga puntod tuwing 2:00 ng madaling araw. May pulang mata, tahimik lang na nakamasid. Ang mga nakakita raw ay nilalagnat sa sumusunod na araw. Sa sementeryong ito, kahit ang mga bahay ng patay ay nagiging tahanan ng anino. San Joaquin Cemetery, Iloilo. Sa isang maliit na bayan sa Iloilo, may sementeryong kilala sa makasining nitong arko at lumang disenyo, parang isang sinaunang dambana. Pero ang ganda nito ay tila pantakip lang sa kung anong nilalaman ng lugar. May nagsasabing sa likod ng sementeryo may mga duwending nakatira. Madalas daw may nawawalang gamit o taong bigla na lang natulala. Isang binatilyo ang natagpuang nakaupo sa tabi ng puntod. Hindi makapagsalita. Nasa wakas ay nagsalita ito, sinabi niyang may babaeng kumakanta sa kanya, nakaupo sa ibabaw ng krus, nakaputing bestida at walang paa. May tagapaglinis naman ng sementeryo na nagkwento. Gabi raw noon, siya ay nagwawalis sa harap ng gate. May batang tumakbo sa gitna ng puntod. Akala niya ay anak ng isa sa mga nakatira sa malapit. Sinundan niya ito. Ngunit nang makarating siya sa dulo, wala naman ang bata. Tanging iniwang tsinelas at mga basang yabag ang nakita sa putikan. Sa San Joaquin, kahit ang katahimikan ay parang panlilin lang, hindi mo alam kung ikaw ay naglalakad sa pagitan ng puntod o sa pagitan ng dalawang mundo. Laperal White House Cemetery, Baguio City. Kilala ang Laperal White House bilang isa sa pinakanakakatakot na bahay sa Pilipinas. Ngunit sa likod nito, may mas tahimik, mas nakakakilabot na lugar, ang maliit na sementeryo ng pamilya. Hindi ito pinupuntahan ng karamihan. Kakaunti lang ang nakakaalam ng presensya nito. Napapalibutan ng mga puno, tinatakpan ng damot lumang pader. Dito raw inilibing noon ang mga namatay na kaanak. At ayon sa mga lokal, dito rin ginanap noon ang mga pribadong ritual. Isang paranormal team ang naglakas loob pumasok sa lugar. Wala pang 5 minuto, isa sa kanila ang nagsimulang mangisay. Umalis silang lahat, tahimik. Kinabukasan, tinanong nila ang kasamahan. Sabi nito, may matandang babae nakatitig sa atin. Nakaupo sa ibabaw ng puntod. Hawak ang isang sanggol na walang mukha. Sa Laperal, hindi lang ang bahay ang may multo, maging ang mismong lupa. Tila may alaala na bawat sigaw na hindi narinig. At sa sementeryong iyon, ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Iba't iba man ang lugar, iisa ang pakiramdam. Sa mga sementeryong ito, hindi mo kailangan ng imahinasyon para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Ang mga patay, tahimik lang. Pero ang lugar na pinaglibingan sa kanila may sariling boses, sariling galaw, sariling kwento. So hanggang dito lang muna tayo sa bidyong ito. Kung gusto mong mas marami pang kwento ng kababalaghan, misteryo at katatakutan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.